Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutan na mag-like, share, at subscribe para lagi kayong updated sa mga nakakatakot na kwento natin gabi-gabi. Ngayong gabi, isang kwento mula sa ating sender na si Jomar. Maraming salamat, Jomar, sa pagpapadala ng iyong nakakatindig balahibong kwento tungkol sa itim na albularyo. Itim na albularyo, ang totoong kulay ni Mang Elias. Sa isang baryo sa gilid ng kagubatan, nakilala ng lahat si Mang Elias, isang albularyo na kilala bilang mabait, maasikaso, at laging handang tumulong. Kapag may nilalagnat, biglang sumasakit ang tiyan o inaapoy ng mataas na lagnat ang mga bata, lagi siyang tinatawag ng mga taga-baryo. Bitbit ang kanyang lumang supot na gawa sa balat ng kalabaw at mga bote ng langis at halamang gamot. Agad siyang susulpot na parang anino. Ngunit may kakaiba sa presensya ni Mang Elias. Kapag dumarating siya, tila humihina ang liwanag ng araw at ang mga aso sa paligid ay biglang tahimik. Hindi ito masyadong pinapansin ng mga tao dahil sa kanila, isa siyang bayani ng baryo. Ang bida ng ating kwento ay si Mario, isang binatang nagbabalik baryo mula sa Maynila. Nabalitaan niya mula sa kanyang ina na may kakaibang nangyayari. Sunod-sunod na pagkakasakit ng mga bata, pagkakawala ng mga alagang hayop, at gabi-gabing bangungot ng mga tao. "Anak," bulong ng kanyang ina, "buti na lang nandito si Mang Elias kasi siya lang ang nakakapagpagaling sa mga kapitbahay." Ngunit hindi kumbinsido si Mario. Lihim niyang inobserbahan ang matandang albularyo. Isang gabi, matapos umanong gamutin ni Mang Elias ang isang batang nilalagnat, nakita ni Mario na imbes umuwi, pumasok ito sa kagubatan. Dahan-dahan siyang sumunod. Dito nagsimula ang katotohanan. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang maliit na altar na yari sa mga tuyong kahoy at buto. Nakapalibot ang mga itim na kandila, at sa gitna nito'y may malaking palayok na kumukulo, amoy dugo at bulok na laman. Nakita ni Mario kung paano inilublob ni Mang Elias ang isang piraso ng buhok ng batang kanyang ginamot. Sa bawat bulong niya ng mga salitang hindi maintindihan, umiiyak ang apoy ng kandila at dumidilim ang paligid. Hindi ito panggagamot, isa itong pagsasakripisyo. Nanginginig si Mario habang nakamasid. Sa bawat dasal ni Mang Elias, may lumalabas na anino mula sa lupa. Mahahabang kamay na tila nang hihingi ng kapalit. At sa bawat bata o alagang namamatay sa baryo, doon niya napagtanto. Si Mang Elias pala ang sanhi ng lahat. Ngunit paano niya sasabihin ito? Lahat ng tao ay bulag sa katotohanan. Sa tuwing may magtatanong, si Mang Elias pa ang nilalapitan. At mas nakakatakot pa, kapag may nagtangkang magduda, bigla silang magkakasakit hanggang sa hindi na muling magigising. Isang gabi, kinausap ni Mario ang kanyang ina. "Nanay, si Mang Elias, hindi siya mabuti. Nakita ko ang ginagawa niya sa gubat. Mangkukulam siya." Ngunit ang ina ni Mario ay biglang nanginig, dahan-dahang umiwas ng tingin. "Anak, huwag kang magsasalita ng ganyan. Naririnig ka niya, lagi kanyang nakikita." Kinabahan si Mario. Paano malalaman ni Mang Elias kung ano ang sinasabi nila? At doon niya napansin, sa labas ng kanilang bintana, nakatayo ang matanda. Nakangiti, nakatitig, at tila ba hinihintay siya. Lumipas ang mga araw, unti-unti ring nakaramdam ng bigat ang katawan ni Mario. Parang binibigatan ng dibdib niya tuwing gabi, parang may nakadagan. Sa kanyang panaginip, lagi niyang nakikita ang altar sa gubat. Pero ngayon, siya na mismo ang nakahiga sa ibabaw ng bato, at si Mang Elias ang nakatayo sa kanyang ulunan, hawak ang itim na kandila. Nang magising siya, may pasa siya sa dibdib na parang piniga ng napakalakas na kamay. At ngayong gabi, habang sinusulat niya ang kwento, naririnig niya sa labas ng kanilang bahay ang pagkaluskos ng mga yapak, mabagal, mabigat, unti-unting lumalapit sa kanyang pintuan. At muna dito na nagtatapos ang ating unang bahagi ng kwento tungkol sa itim na albularyo. Ano kaya ang mangyayari kay Mario? Ano nga ba ang tunay na kapangyarihan ni Mang Elias? Abangan sa Part 2. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, kaya huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para hindi nyo ma-miss ang kasunod ng kwento.
At kung meron ka ring sariling kwento ng kababalaghan, isend mo yan sa tambayancreepy@gmail.com. Maraming salamat muli kay Jomar sa pagbabahagi ng kanyang kwento.